Dito sa mundo, ito talaga yung totoo, yung realidad na dapat alam mo at ng lahat ng tao. Naparito kang hubad, aalis kang nakahubad. Dumating kang nangihina, lilisan kang mahina. Iniluwal kang walang salapi at mga bagay, maglalaho kang walang salapi at mga bagay. Ang una mong paligo, may naghugas sa iyo. Ang huli mong paligo, may maghuhugas sa iyo. Ito ang buhay, kaya bakit labis ang mali siya, ang inggit, ang pagkamuhi, ang galit at pagkamakasarili. Maging mabait sa lahat at gumawa ng kabutihan. May hangganan ng oras natin sa mundo, huwag sayangin sa walang kabuluhang bagay. Manalangin at higit sa lahat, huwag na huwag nating sasambahin ng pera. Dahil kahit anong dami ng pera mo o ng ari-arian mo, kapag binawi ng Diyos ang buhay mo, iiwan mo rin yan at hindi mo madadala sa iyong pupuntahan. At sa halip, tumulong ka sa kapwa mo, tulad ng pagtulong ng Diyos sa atin nung siya'y nagkatawang tao, matubos lang ang mga kasalanan natin. Idol, anong pinagkaiba ng mga kabataan noon sa kabataan ngayon? Kabataan noon, kumakaway ka kapag may dumaraang eroplano. Inaantay maubos ang tubig sa tabo sa ulo. Ginagawang swimming pool ang planggana ni nanay. Ginagawang braces ang foil ng choknat. Naliligo ka sa alulod ng bubong kapag umuulan. At kapag gabi naman, akala mo sinusundan ka ng buwan. Nagko-concert sa harap ng electric fan. Kabataan ngayon, ang problema ay pera at cellphone. Ang problema lang namin noon kung paano makatakas sa bahay para di matulog ng tanghali. Lumaki man kami sa palo, aminin natin mas maraming nire-respeto na magulang sa panahon noon kaysa ngayon. Mga kabataan ngayon, isang chat lang, may jowa na. Eh kami noon sa flames lang umaasa. Broken-hearted pa pag friends ang resulta. Mga kabataan noon, ang dami ng alam na trabaho. Kesa sa kabataan ngayon, tamad na, puro pa gadgets, di pa mautusan. Minsan nagiging ibon, minsan nagiging paniki. Wait lang. Batako. Idol, hindi kawawa ang batang inuutusan sa gawaing bahay. Ang kawawa ay yung batang lumalaki na walang alam sa buhay. Yung nakaranas lang ang pupuso nito. Real talk yan. Pansin nyo ba? God always provide. Yung akala mo wala na, pero biglang magkakaroon. Yung akala mo wala ng pag-asa, pero biglang may opportunity. It's because His plans are better than our plans. Gusto niya yung mas mainam kaysa sa mga gusto natin. Kaya magtiwala ka lang. Tara, let's pray. Nay, nalimpyo ko dya, buyag kaloyan ang gamay.